Welcome to Pinoy Cafe. Inihahandog po namin ang totoong kwentong Pinoy. Simula pa lang nung bata ako, mahilig na akong maglaro ng basketball. Maliban sa isa itong hilig na laro ng aking ama, kasama din niya ako na nanunood ng mga laban nito, mapa-telebisyon man o sa Coliseo. Naalala ko noon, 6 na taong gulang ako, ang unang beses kong nakasaksi ng laban ng larong basketball sa loob ng Coliseo. Dito ko nasaksihan ang lahat ng mga manonood ay sabik, hataw sa pagsigaw, at nakiisa sa pagbigay ng suporta sa kani-kanilang paboritong koponan. Kitang-kita ko ang mga ugat sa kanilang mga leeg. Habang sila ay humihiyaw, ang sigla sa kanilang palakpakan at ang abot tainga ang ngiti sa kanilang mga labi, lalo na kapag nasushoot ang bola sa basket. Ang kasiyahan at kasiglahang ito, maging ako ay napasigaw sa paboritong manlalaro ng aking ama na naging isa rin sa mga paborito kong basketballista. Kaya bata pa lang ako, alam ko na ang gusto ko maging paglaki ko. Ang maging isang profesional na atleta, ang makapaglaro sa Coliseo, at ang mapabilang sa paborito kong kupunan. Na sa musmus kong gulang na iyan lamang ang layunin ko sa buhay. At nung 7 kong kaarawan, niregaluhan ako ng aking ama ng sneakers na pang basketball, na mas lalong nagpainganyo sa akin na maglaro at paghusayan ang aking kakayahan hingil dito. Ang aking ama din ang madalas na nagtuturo ng estilo, paraan at mga tricks na sa sports na ito na madalas naming banding na mag-ama. 3 kaming magkakapatid at ako ang pangalawa sa amin. Nung ipinanganak ang bunso kong kapatid, siya ay na-diagnose na may autism spectrum nung siya ay 5 taong gulang. Dahil sa edad niyang ito, hindi pa siya matatas magsalita at napansin din naming hindi siya tumitingin sa mata o yung nakikipag-eye contact. Madalas kapag kausap siya o tinatanong siya, ang mata nito ay nakabaling sa iba. Ang kanyang kilos na ito ay ikinabahala ng aking mga magulang, kaya naman dito sila nagdesisyong magpatingin sa isang espesyalista. Ang balitang ito ay labis na nagpabahala sapagkat wala ni isang miyembro ng pamilya ng bawat panig ng aking mga magulang ang mayroon nito. At dahil bago at hindi pamilyar, hindi din alam ng mga magulang ko kung paano ang gagawin at alagaan siya. Iba kasi ang pangangailangan nito kumpara sa amin ng aking ate. Sa tulong ng payo ng espesyalista, nagagabayan kaming pamilya kung ano ang mga dapat gawin. Bagamat may limitasyon ang kanyang kakayahan, kilos at pananalita, hindi ito naging hadlang upang mahanap ang kanyang galing. Lalo na sa pagsusumikap ng aking ina na matulungan ang aking nakababatang kapatid. Batid kong ayaw ni Nate ng basketball dahil palagi siyang tumatakbo sa tuwing ipapasa ko sa kanya ang bola. Sinubukan din ng aking ina na ipasok siya sa musika. Napag-aralan niya ang pagtugtog ng piano o violin pero hindi niya ito nagustuhan. Hanggang sa isang araw, habang ako ay gumagawa ng takdang aralin, meron akong proyekto sa sining. Kailangan kong gumuhit. Sinubukan kong ibakat ang isang tanawing merong bundok at malaking palayan. At napansin kong nakatayo siya sa likuran ko at pinapanood ang aking ginagawa. "Kuya, ano gawa mo?" tanong nito sa akin. Eto binabakat ko yung drawing, hindi kasi ako marunong para mas madali kong matapos yung project ko. Paliwanag ko. "Bakat? Ako din bakat," sagot nito at sabay kuha ng lapis. "Teka lang, bigyan kita ng pwesto, Nate ha. Mag-intay ka saglit at aayusin ko yung para sa'yo." Maikli kong sagot. Pinaghandaan ko siya ng bond paper, papel na pambakat, litrato, pangkulay at lapis. Eto sa'yo, pwede mong gamitin at umupo ka dito. Mag-drawing ka lang dyan habang tinatapos ko yung project ko Nate. Tugon ko. "Okay," maikli niyang sambit. At sinimulan niyang ihilera ng napakaayos ang mga papel, pambura, mga pangkulay na nakaayos na kasing tulad ng bahaghari
at lapis. Isa ito sa kanyang katangian ang makitang maayos ang kanyang mga gamit at sa oras na ito ay magalaw kahit nakatiting, magsisimula na itong magwala at pagkatapos niyang magwala, sisimulan niyang muling ayusin ang mga ito. Habang ako ay abalang magbakat at gumuhit, paminsan-minsan sumusulyap ako sa aking kapatid. Hindi ko mapigilang maabala dahil ilang minuto niyang tinitigan ang litratong binigay ko sa kanya. Napakiramdam ko kung ito ay isang sorbetes na tunaw na ito. At nung matapos niyang titigan ito, nagsimula siyang magbakat at iginalaw ang kanyang kamay habang napakahigpit na hawak sa kanyang lapis. Nung natapos siyang magbakat, dinaig pa niya ang gawa ko dahil pulido, diretso ang linya at may kita mo ang magandang pagkakaguhit nito. At nung sinimulan na niya itong kulayan, nagkaroon ito ng buhay at isang magandang larawan. Hindi ko mapigilang mapakamot ng ulo dahil kung ikukumpara ang gawa niya kaysa sa akin, tiyak na mas mataas na marka ang makukuha niya dito. At sa pamamagitan din nito, natuklasan namin ang kanyang hilig o ang kanyang natatagong talento. Nung ipinakita ko ito sa aking ina, labis itong natuwa dahil sa dami ng kanyang sinubukan, sa pagguhit namin makikita ang kanyang angking galing. Bagamat halos 4 na taon ang tanda ko kay Nate, ako ang madalas katuwang ng aking ina sa pag-aalaga sa kanya. Ang pangangailangan ni Nate mula sa gamot, pagpapatingin sa doktor at kanyang hilig ay natustusan ng aking mga magulang. Ang aking ama na mayroong trabaho sa isang opisina at ang aking ina naman na isang kusinera sa isang restaurant sa loob ng isang shopping mall. Naging maayos at maganda ang takbo ng aming buhay kahit na hindi ito perpekto. Nakakapag-aral kaming magkakapatid at nakakapag-ensayo pa din ako. At nung nagdesisyon ang aking ina na magbukas ng kanyang sariling kainan, ako din ang madalas niyang katuwang. Bukod kasi sa paglalaro, naman ako naman sa aking ina ang pagluluto. Marahil mahilig ako sa pagkain, kaya isa itong dahilan kung bakit madalas akong nasa kusina. Dahil masasarap ang mga lutong putahe ng aking ina, nais ko din itong matutunan at ako ay kanyang tinuruan. At paminsan-minsan naman kapag meron akong ensayo, madalas na sumasama sa akin si Nate at hindi nito alintana na ako ay intayin. Basta meron siyang earphones na may tunog na alon ng dagat o hindi kaya ay ang patak ng ulan. Ito kasi ang nagpapakalma sa kanya, lalo na habang siya ay gumuguhit. At habang siya ay nag-iintay, paminsan-minsan pumapalakpak ito kapag nakikita niya akong nakaka-score at sisigaw ng, "Go kuya!" At kapag naririnig ko ito, magta-thumbs up ako sa kanya at ngingiti. Ang kadahilanan kung bakit madalas akong mag-ensayo dahil ako ay laging napapabilang minsan sa liga ng aming barangay o hindi kaya sa aming paaralan. Na isa lamang paraan upang mas lalo pang humusay ang aking talento sa paglalaro. At nung nagsimula akong magkolehiyo, hindi na ako nagpahuli sa mga tryouts para mapabilang sa varsity team ng universidad. Bagamat hindi ako kaagad natanggap sa unang pagsubok, hindi ako nawala ng pag-asa. At nagpatuloy pa din ako. Nagbunga naman ang aking pagtsatsaga dahil nung ako ay sumubok muli matapos ang ilang beses, masaya akong napabilang dito. Pangalawang taon ko noon sa kolehiyo nung ako ay opisyal nang naging bahagi ng varsity team ng universidad. Ang unang pumasok sa isip ko, sa wakas, unti-unti nang matutupad ang pangarap kong maging isang profesional na atleta. Mas lalong humaba ang oras ng aking pag-iensayo at madalas akong gabi na umuuwi. Hindi ko maitago ang aking tuwa nung oras na matanggap ko ang aking jersey. Suot-suot ko ito pag uwi ko sa bahay at hindi na ako makapag-intay na makita ang reaksyon ng aking ama. Matutuwa si Papa kapag nakita niya ang jersey ko, sabi ko sa sarili ko.
At nung matapos na ang oras ng aking huling klase sa araw na iyon, tinanggihan ko ang paanyaya ng mga kaibigan ko na kumain sa fast food restaurant para magsalo-salo na ipagdiwang ang araw na natanggap namin ang aming mga uniforme. Batid kong mababaw na dahilan ito sa iba pero para sa amin, malaking karangalan ang mapabilang sa varsity team ng aming universidad. Lalo na hindi naging madali ang aming pinagdaanan at sa dami ng mga kandidatong manlalaro na nais sumali. At para sa akin, ang araw na iyon ay nais kong ipagdiwang kasama ang aking pamilya. Kaya dali-dali akong umuwi sa aming tahanan mula sa pagsakay ng jeep, pagpara at paglalakad papunta sa aming tahanan, hindi nawawala ang aking ngiti at pagkasabik. Subalit, ang ngiting ito ay biglang nawala nung makita ko ang bunso kong kapatid na si Nate na umiiyak sa aming pintuan. Dali-dali akong pumasok ng bahay at tiningnan kung anong nangyayari. At mula sa aming kasambahay, dito ko natuklasan na ang aking ama ay isinugod sa ospital dahil inatake sa puso. Ang araw na dapat sana ay masaya, napalitan ng lungkot dahil bago pa magpalit ang araw, idineklara na ang pagkawala ng aking ama. Napakasakit at tunay ngang nakakapanglumo ang sinapit ng aming pamilya. Ang mawala ng haligi ng tahanan, ang maulila sa ama, ay talagang nakakapandudurog ng aking puso. Ang walang tigil na paghagulgol ni Nate at ilang beses na sinasabing gumising na si Papa, hindi ko mapigilang ako din ay mapaluha. Hindi ko mapigilang manghinayang dahil hindi man lang nasaksihan ng aking ama ang makapaglaro ako sa malaking basketball court habang ipinipresenta ko ang aming universidad. Ang aking numerong unong fan, taga-cheer at taga-suporta ay tuluyan na ako o kaming pamilyang iniwan. At dahil ang oras ay hindi humihinto, kailangan din namin magpatuloy sa buhay. Lalo na tanging ang kainan na lamang ang pangunahing pinagkakakitaan ng aming pamilya. Bukod sa pagiging abala ng aking ina, ako na din ang umako ng responsibilidad na asikasuhin si Nate, maliban na lamang kapag kailangan kong pumasok sa paaralan. Malaki-laki na din naman si Nate at nauutusan din siya kahit papaano. Kapag galing siya sa kanyang eskwela, nagkukusa na siyang tumutulong sa aming kainan. Magaling siyang mag-ayos ng mga baso, kubyertos, plato, tissue paper, straw, menu, at iba pa na pwede niyang ayusin. Ang panganay naman naming kapatid ay nasa ibang bansa magmula noong nakatapos siya ng kolehiyo at nakakuha ng trabaho. Umuwi lamang ito nung pumanaw ang aming ama, kaya naman 3 na lang kami sa bahay. Meron naman kaming kasamang stay out na taga-alaga kay Nate na naghahatid at nagsusundo sa kanyang paaralan. Sa paglipas ng panahon, dumalang ang komunikasyon namin ni ate na madalas niyang dahilan na siya ay abala. Hanggang sa nagulat na lang kami na umuwi siya sa bahay at sa pagkakataong ito, may dala siyang balita na halos ikahimatay ng aking ina. Ang kanyang biglaang pag-uwi ay dahil sa kanyang pagdadalang tao. Sa bansang Dubai, hindi pwedeng magpatuloy ang isang babae sa kanyang pagbubuntis kung hindi siya kasal, na magreresulta na maaari siyang makulong o mapadeport, kaya bago pa lang mahalata ang kanyang tiyan, umuwi na siya ng bansa. At ang mas lalong nagpainit ng ulo ng aking ina dahil hindi niya akalain na ganoon ang sasapiting kapalaran ng aking ate, isang disgrasyada. At kung nabubuhay lamang ang aming ama, malaki din ang posibilidad na siya ay hindi tanggapin ito. Dismayado man ako sa aksyon ng aking kapatid, pero tama din si mama na ang lahat ng bata ay biyaya ng Diyos at wala din namang magulang ang makakatiis sa kanyang anak. Kaya kalaunan, humupa din ang galit ng aking ina. Na sa bawat pagpapacheck up sa doktor, si mama ang kasakasama ni ate. Mabilis na lumipas ang taon at ako ay nakatapos na rin ang kolehiyo. Dito hindi ko mapigilang makaramdam ng sabik dahil
Nais kong mapabilang sa mga tryouts ng Development League na daan patungo sa aking pagiging profesional na atleta. Ang pagsali kong ito ay hindi magiging madali na halos katumbas na sumuot ako sa karayom. At sa ilang beses kong tryouts, maraming beses din akong nabigo. Kasabayan nito, nanganak na din si ate sa kanyang malusog na baby boy. Sa totoo lang, nung makita ko ang pamangkin ko, hindi ko maiwasang matunaw ang puso ko nung makita ko ang sanggol. Marahil, ganoon siguro ang pakiramdam ng isang magulang sa oras na nasilayan nila ang kanilang anak. Subalit, ang ilang buwan ng pagdating ng bagong miyembro ng aming pamilya ay may kasunod na hindi magandang balita sapagkat ang aming ina ay nagkaroon ng malubhang sakit. Walang trabaho ang aking mga kapatid. At si mama naman ay hindi makapagluto. Kaya wala akong magawa kundi saluhin ang responsibilidad na ito, lalo na ako lamang ang mas may nakakaalam sa kusina. Hindi ko man gusto na ipagpaliban ang pangarap ko, ngunit hindi ko ito pwedeng ipilit, lalo na kakailanganin namin ng salapi. Mula sa mga paalala, turo at minsan pagmamasid-masid ng aking ina, ako na ang naging tagaluto sa aming kainan. Tulong-tulong kaming pamilya upang matugunan ang lahat ng aming gastusin. At makalipas ang 2 taon, nagdesisyon ang aking panganay na kapatid na muling mangibang bansa at iiwan niya sa aming pangangalaga ang kanyang anak. Hindi naman namin ito tinutulan ang kanyang desisyon dahil batid naming makakatulong din ito sa amin. Sa pagkakataong ito, hindi ko maiwasang malungkot dahil pakiramdam ko patuloy na akong lumilihis na palayo para matupad ang aking pangarap. Hindi na din ako nakakapag-ensayo dahil sa pagiging abala ko sa aming kainan. Lumipas muli ang panahon, ang sakit ng aking ina sa kidney ay mas lalong lumala at ito din ang dahilan ng kanyang pagpanaw. Bago pa man ilibing ang aming ina, akala ko maayos ang usapan namin ng ate ko na kukunin niya ang kanyang anak sa oras na makabalik siya sa bansang kanyang pinagtatrabahuhan dahil inako ko na ang responsibilidad sa kapatid naming si Nate. Subalit, ilang buwan matapos niyang makaalis ng Pilipinas, nung sinubukan ko siyang tawagan, hindi ko na ito makontak. Nag-email at maging sa kakilala kong mga kaibigan na naroroon din sa bansang iyon, maging sila walang balita kung nasaan ang aking ate. At dito ko lamang sa kanila nalaman na meron pala itong karelasyon at may plano siyang magpakasal. Hindi ko maiwasang mainis, magalit, pero hindi ko maaaring iwan na lamang ang aking pamangkin at kapatid para hanapin siya doon. Marahil ito nga talaga ang kanyang intensyon, iwan ang kanyang anak at ang kanyang pagiging makasarili para makamit niya ang buhay na kanyang nais. Dito na din ako nagdesisyon na tuluyan ng ipagpaliban ang aking pangarap at ipagpatuloy na lamang na buksan ang kainan na naiwan sa amin ni Mama. Hindi ko maiwasan na manghinayang at mangulila dahil ito lamang ang lugar kung saan marami kaming alaala na magkakasama. At kapag nagluluto ako sa kusina, pakiramdam ko nasa tabi ko din si Mama at iniimahe ko ang kanyang mga bilin, payo sa tuwing ako ay nagluluto. Kung minsan, hindi ko mapigilang mapaluha kung tama ba ang naging desisyon kong isuko ang sarili kong pangarap. Ngunit sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, nung isang beses na nakita ako ng pamangkin ko na nagpunas ng pisngi, bigla niya akong niyakap na para bang ang yakap na iyon, ang lahat ng bigat ng dibdib ko noong mga sandaling iyon ay gumaan at sabay sabing, "Hug kita papa, huwag ka nang maging sad." Nais ko mang pigilan ang umiyak, pero mas lalo lamang nitong pinatulo ang aking mga luha. Ang tumatakbo sa isip ko noong mga oras na iyon, na kahit musmus pa lamang siya, batid niya o marahil naramdaman niyang inabando na siya ng kanyang sariling ina. Ang lumaking walang kinikilalang magulang ay talagang nakakapandurog ng puso
At hindi ko maimahe ang sakit na kanyang nararamdaman, na ang sakit na ito ay marahil doble o triple ang kirot ng kanyang puso. Kaya naman niyakap ko din siya ng mahigpit at magmula noon, desidido akong pangatawanan ang pagiging magulang ko sa kanya. Sa mga lumipas na taon, unti-unti ko nang natatanggap ang aking kapalaran. Na-enjoy ko na din ang bago kong propesyon bilang isang chef at bahagya ko din napalago ang aming kainan. Naiparenovate ko din ito ng mas maganda at modernong disenyo para mas lalong magpaengganyo sa mga mata ng nais kumain. Dito ko din na i-display ang mga magagandang guhit ni Nate na hindi niya maiwasang ipagmayabang ang kanyang sarili sa mga customer na napapatingin sa kanyang sining. Ako nag-drawing niyan, iyan ang madalas niyang sinasabi sabay ngingiti at papalakpakan ang kanyang sarili. Na alam kong nakakailang na senaryo pero para sa akin, tunay itong nakakatuwa. Ang buhay naming tatlo ay parang hango sa kwentong Three Musketeers. Magkakaramay, magkasuporta at sandalan ang bawat isa. Sa ngayon, ang aking anak ay nagsimula ng mag-aral sa sekundarya at hindi ko mapigilang maging proud dahil siya ay nabigyan ng karangalan nung siya ay nagtapos. Ang umakyat sa entablado at magsabit sa kanyang medalya na hindi nagpapawala ng aking ngiti sa labi. Ang aking pagka-proud sa kanya ay pakiramdam ko umabot na ata hanggang langit, lalo na siya ay lumaking mabait, matalino at mabuting bata. Hindi ko man inaasahan na magiging ganito ang takbo ng buhay ko o namin, pero kami ay masaya at nagmamahalan. At kahit anong dagok, unos o pagsubok ang harapin namin, malaki ang kumpiyansa kong malalampasan namin ito. Gaya ng popular na dialogo na all for one and one for all sa kwentong Three Musketeers, walang magiging imposible. Dito na po nagwawakas ang kwento. Maraming salamat po. Maaari niyo po ring bisitahin ang pangalawa po naming channel na Pinoy Cafe Shorts. Muli, huwag niyo pong kalimutang i-click ang like and subscribe. Take care and be safe everyone. God bless you. Bye! Comments of the day. Maria Cruz, Larry Malapaya, Bacon Girl.